Nelly at Nedeline Rusulat Perey, Nisa Sumagi, Apostolado ng Panalangin, Mirna Bidamo at mga kapatid, Go Martinez at pamilya, Casio Kuring, mga anak at apo, Eddie Nicolas at pamilya, Mr. and Mrs. Deo at Aida Pehi, Luigi Pehi. Idalangin din natin ang mga yumaong Herbasia, Stanislao Alfredo Sr., Felicissimo, Patricia, Eliseo, Celestina, Maria, Isidoro, Pelehia, Pablo, Salustia, Procopio, Antonia, Eddie, Adal, Siriaca, Apolonia, Consorcia, Alice, Erlinda, Arcadia, Lydia, Silverio, Juana, Apolonio, Mario, Angel, Cesar Sr., Serapin, Ruth, Anastasia, Maria, Aurora, Patrocinia, Gabina, Belen, Berna, Crisologo, Jose Marie, Jose, Agustin, Maria Candelaria, Juan, Severa, Melchor Dominga at mga pumanaw sa angkan, Lourdes, Carmelita, Aurea, Rogelio, Consolacion, Lydia, Flaviano, Filipa at lahat ng pumanaw sa angkan. Muli po isang magandang hapon. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, si Reverend Father Alan C. Valero. Tatayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon nga po kapistahan ni Apostol Santo Tomas, tayo'y pinapaalalahanan na tayo tinawag ni Jesus bilang kanyang mga alagad. At bilang alagad ni Jesus ay inaasahan na magkasabuhay ng kanyang mga turo at aral. Sa mga gayon din naman itaas natin sa ating mga pagdiriwang na ito ang ating mga panalangin, mga taong ating pinagdarasal, kalakip ang ating papurit, pasasalamat sa Diyos. Kaya din naman ay panalangin natin na pagkalooban ng himala ang buong sandaigdigan na matapos na ang krisis na ito ng COVID-19 na nagpapahirap na talaga sa marami. No? Nawa ay mabalik na sa kaayusan ng lahat sa tulong at awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos sa tunay na nagmamahal sa atin at magagawad sa atin ang kapatawaran sa ating pagkukulang sa Kanya at sa ating kapwa. Panginoon Jesucristo, Ikaw ang mabuting pastor at kami ang iyong kawan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, Ikaw ang ulo ng simbahan at kami ang katawan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, Ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang mga sanga. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa karangang Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, loobin mo aming may pagdiwang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ng ating pong itutugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabutit balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tugon po. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Tugon po. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tatayo po tayo. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas, at tinaguriang kambal, isa sa 12 ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. At sinabi sa kanya na ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hangga't di ko nakikita ang butas sa mga pako sa kanyang mga kamay at maisuot dito ang aking daliri. At hangga't di ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ng 8 araw, muli nagkatipos sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Pasok mo yung kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, si Santo Tomas po ay isa sa mga banging isda, no, na tinawag na ating Panginoon Jesus sa lawa ng Galilea. At 3 magagandang katangian ni Santo Tomas ang pinapakita sa
mabuting balita, no? Una, si Santo Tomas, madali para sa kanya ang magduda, no? Kaya nga sinatawag siyang doubting Thomas. At ito'y narinig natin sa ating ebanghelyo, no? Hindi siya agad naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Pero si Santo Tomas, kilalang kilala rin siya na merong mapagmalasakit at matapang na puso, no? Nung ang ating Panginoong Jesus ay pupunta kay Lazarus para dalawin, no? At alam ni Tomas na posibleng malagay sa alanganin ang buhay ng kanyang guro. Sinabi niya sa kanyang kapwa mga alagad, "Halika kayo, sumunod tayo sa kanya at mag-alay din tayo ng buhay para sa kanya." So ganun katindi bilang alagad si Tomas, no? Kapag kinakailangan na ibigay niya ang kanyang sarili para sa Panginoon, ay handa niya ipagkaloob ito. At ganoon din naman, si Santo Tomas, madali para sa kanya makita yung mapagtanong siya sa mga di niya nauunawaan, no? At yun ang maganda rin kay Santo Tomas. Kapag hindi niya naunawaan, hindi siya nagdadalawang isip na magtanong. Di ba, no? Sinabi na ating Panginoong Jesus sa isa sa mga ebanghelyo, "Pupunta ako sa Ama at ipaghanda ko kayo ng masisidhan at susunod kayo sa paroroonan ko." Tinanong siya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" No? So, ganoon na maganda kay Tomas, no? Nagtatanong siya kapag hindi niya naunawaan ang mga bagay na itinuturo ni Jesus. At sana bilang alagad ni Jesus, nandun din yung ating magandang katangian, no? Una, hindi natin maiaalis na tayo magdududa, no? Pero sana katulad ni Tomas, kapag nagpakita na sa atin ng Panginoon ng magandang senyales para tayo maniwala, wag nating ibaliwala ito, no? Sana katulad tayo ni Tomas na nagpahayag ng isang pinakamagandang pagkapahayag ng pananalig. "Panginoon ko at Diyos ko." No? Nung nawala ng pagdududa ni Tomas, pinahayag niya ang isa sa pinakamagandang pagkapahayag ng pananalig. "Panginoon ko at Diyos ko." At ganoon din tayo, no? Sa gitnang ito ng pandemya, talagang may mga nagdududa na sa atin, no? May mga pangamba, no? May mga doubts. Hanggang kailan mo matatapos ito? Hanggang kailan, ano ba ang mangyayari sa atin? Bakit nagkakaganito, no? Hindi natin maiaalis yan. Normal sa atin, kahit tayo alagad ni Kristo. Pero sana, no? Sa gitna ng ganitong ating pagdududa, patuloy pa rin natin panghawakan, no? Na Jesus is in command of everything, no? Kung paano napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan at ang kasalanan, mapagtatagumpayan ni Jesus ang krisis na ito na ating inaharap. Basta't katulad ni Tomas, panghawakan natin ang pananalig natin kay Jesus. Ganon din naman, pagka meron tayong hindi mga nauunawaan, huwag tayo magdalawang isip na magtanong, no? Again, sa mga nagaganap sa atin, marami tayong mga tanong, marami tayong mga gustong maliwanagan, no? At normal din yan. Again, huwag tayo mag-atubili magtanong kay Jesus, no? At handa niya tayong gabayan, handa niya tayong akayin sa tamang landas para makaya nating harapin ang mga bagay na hindi natin naunawaan at panghawakan again ang ating pananampalataya. At sana nga, katulad ni Tomas, kapag nakatunayan natin na andyan si Jesus sa tabi natin na handang gumabay sa atin, sumunod tayo sa Kanya. Katulad ng ginawa ni Tomas, sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, gusto ko pang bigyan ng diin, bakit kinailangan ni Tomas na makita ang mga sugat, no, ng ating Panginoong Jesus? Gaano kahalaga kay Tomas yun? Dahil para kay Tomas, ang mga sugat na tinamo ni Jesus ay tanda ng pag-ibig ni Jesus sa kanya. Kaya gusto niya makita, no? Gusto niya makita na yung Kristong pinako sa krus ay yung Kristong muling nabuhay na napakita rin sa mga alagad. Kasi para kay Tomas, kung wala yung sugat na yon, wala yung symbol o yung sagisag ng pag-ibig ni Kristo, no? Kaya nga kanina sa ating Holy Hour, di ba, sinanggit natin, sinibat sa dibdib si Jesus, isa yan sa kanyang mga sugat, di ba? Dumalo yan dugo at tubig. So yun, no? Isa yun sa pinaniwalaan ni Tomas sa tanda ng pag-ibig ni Kristo. Ang mga sugat niya sa kanyang mga kamay na pinako sa krus, yan tanda rin ng pag-ibig ni Kristo na dapat ay lagi natin pinapahalagahan. Natin binibigyan ng pansin, no? Para pag nakikita natin ang mga sugat na yun, sasabihin natin sa ating sarili,
Ginawa ni Jesus yun dahil sa pag-ibig niya sa atin. Naalala ko isang kasakristan ko noon sa isang parokya na aking pinaglilingkuran. Masipag dati mag-aral yung bata, no? Kaya nga pinagtsatsagaan ng nanay na ipaglabada para mapag-aral sa Catholic school. Kaya lang napabarkada yung bata at bumabagsak sa mga exam at malapit na ma-kick out. So ginawa, pinakausap sa akin ng nanay, nagmakaawa sa akin, Father, kausapin niyo naman yung anak ko na nababarkada at napapabayaan ng pag-aaral. Ginagapan ko lang ho yun, pinaglalabada ko lang para makatapos sa pag-aaral. So ginawa ko, kinausap ko yung bata, sabi ko, anak, ano nangyari sa'yo? Bakit hinayaan mong bumagsak ka sa mga exam mo? Alam mo namang ikaw ay scholar, no? At pinagtsatsagaan ka lang ng nanay mo sa paglalabada para mapag-aral ka. Mawawala ang scholarship mo, mas lalong kawawa ang nanay mo. O, ganito ang gawin mo, ha? Pag uwi mo sa inyo, puntahan mo ang nanay mo. Gusto ko, hawakan mo ang kanyang mga kamay. No? Titigan mong maigi. At tingnan mo kung gaano ka kamahal ng nanay mo para lang mapagtapos ka sa iyong pag-aaral. At yun nga ginawa ng bata. Umuwi, hinawakan yung kamay ng nanay niya at nakita niya na sugat-sugat na, no? Sugat-sugat na sa paglalabada at marami ng mga kalyo, no? So napaiyak na lang yung bata, no? Napaiyak na lang siya at na-realize niya, yon ang tanda ng pagmamahal sa kanya ng kanyang ina na dapat ay lagi niyang pinapahalagahan. At ganoon din si Tomas, no? Pinahalagahan ni Tomas ang mga sugat na natamo ng ating Panginoong Yesus, tanda ng kanyang pag-ibig. Sana wag natin itong kalilimutan, no? Nagpakasakit si Jesus para sa atin. Kaya mapagtatagumpayan natin ang krisis na ito dahil si Jesus ay handang nagpakasakit para sa atin lahat. Tatayo po tayo. Taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat ay tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kalwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Buong pananalig natin dulog sa Diyos ang ating mga sariling panalangin. Ama, sa pagloob namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo. Ang aming pag-aalay, iyong tunghayan, at kaming nahirito'y iyong patnubayan.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inihain namin ang aming paglilingkod, kalakipang dalangin, taguyod mo ang iyong kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaysa ng pagkupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Luluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gay din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Ususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo, ng tanang mga Obispo, ng buong kaparian at ng mga laikong lingkod mo.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, ang Birhen del Pilar, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, lalo tigil si Santo Tomas, at ng lahat ng mga banal, lalo tigil San Agustin at San Roque, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tatayo po tayo. Sa tagubilin man nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Ama, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasain ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigaya po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos,
Narito si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nagalit sa makasalanan sa libutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo na higit sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para kayo'y nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Ang ating pangarap ay di nalalayo. Apo, tanaw lang natin, di dapat masipayo. Langit din sa lupa na di nakikita. Buksan lang ang dibdib at ito'y madarama. Kung ikaw ay lalayo sa aking buhay, lagi mong tatandaan, ako'y maghihintay. Di lang natin alam, may nagmamahal din. Kung ikaw ay lalayo sa aking buhay, lagi mong tatandaan, ako'y maghihintay. Kay ganda ng buhay, wag nating sayangin. Di lang natin alam, may nagmamahal din. Manalangin tayo. Tatayo po tayo. Ama na mapagmahal, ngayon kami nagsalo sa katawan at ng bugtong na anak mo. Mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. Maipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tarararara. Bagay kababalaghan kung tideyo magsaliwan wikang Sanctus Kumaturan puso mo'y lubog uksong tunay sa salabing kinalalagyan, bigay puri sa may kapal. Agustin amang marangal,
patnubay. Ipanalangin mo kami, mahal naming patrong San Agustin. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng kalunungan ay magbunsod na aming pananabig at ikaw na bukal ng buhay aming masaliksik. At ang iyong larawang orihinal ng imahen ni San Agustin ng aming parokya ay mapabalik. Lalo sa nalalapit na pagdiriwan ay 140 taon, anibersaryo ng ating parokya sa 2021 at sa kalamandaang taon ng Pagkristiyanismo sa Pilipinas. Sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumati na walagi ang tulong ng poong may kapal. Amen. Orasyo Imparata para sa COVID-19. Makapangyarihan at pagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19. Nagkapahirap sa marami kumitilan ang mga buhay. Kabayan mo mga dalubhasa na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraano pang hinto ang paglaganap nito. Patubayan mo mga kumalingap sa may sakit upang kanilang paggaling ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas sa amin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang wala hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukabing sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Pag sumamo kami na yung hinto ng paglaganap ng virus na ito at ipagkadya mo kami sa lahat ng mga takot. Niling namin ito sa pamitan ni Jesucristo na buhay tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa ipatubay, mahalay na ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kailangan sa aming pangailangan at ipagkadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Marahati at pinagpalang Birheng Maria. Amen. Mahal na Birhen Maria, pagpagaling sa mga may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo San kami. Agustin, Panalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo, taglay ang pananalig kay Kristo, ang ating Panginoon at Diyos. Salamat sa Diyos. Ng patriarka, sa'yo kami nakupugay. Simbahan ng Mendez na mahal, Sa klinik ko na'y ibigay. O San Agustin,